So, hello mga langga. For today's video ay gagawa tayo ng banana cake. Ayan siya. So, kaya yan siya nagkaganyan kasi nilagay ko yan sa ref. So, luma na siya na saging. Pero, Kerry Bells pa siya. Mas ganyan siya na klase na saging. Mas matamis ang ating gagawin na banana cake. Ayan siya. So, binalatan ko lang. Tinanggal ko lang yung balat niya. Ayan. Hindi yan siya sira. Kasi nilagay ko yan sa rib. Kaya nagkaganyan yung balat. Tignan nyo naman. As you can see naman mga langga. O, malinis pa yung loob ng saging. Yung balat lang yung hindi okay. Pero kasi nga, nilagay ko sa ref. Kaya nagkaganyan. So, binalatan ko lang. Tapos, dinurog ko siya ng tinidor. So, ayan lang siya. So, ganun lang naman, madali lang siya. Kaya lang ako gumawa nitong banana cake. Tsaka, ano siya, actually banana cake. Pero ang gagawin ko is, ilagay ko siya sa malaking lagayan. Tsaka sa parang muffin. Ayan, so, ganyan lang siya. Sayang kasi pag itapon yung saging na yan. So, why not gagawin natin ng paraan para hindi masayang yung saging, di ba? So, ganyan lang siya. So, pasensya na sa aking boses kasi every time nagagamit ako ng music, nag-CPR. So, para wala nang hassle, gagawin na lang natin, magyaw-yaw-yaw na lang tayo para hindi tayo mas-CPR. So, ayan lang siya. As you can see naman mga langga, ganyan lang siya pagkadurog niyan. Ayan, tapos after nyan, prepare ko na yung mga ingredients na kailangan natin. So, ayan lang. Mikos-mikos lang yan ni Insan. And then, after this, so, prepare na tayo. Lagay tayo ng egg. Ganyan. So, actually, 2 egg yan. Wala talaga akong measurement. Ano lang yan siya. Sa kung ano lang yung nakasanayan ko. Ganyan. Sa estimate ko lang. So, ganyan lang. Mix ko lang yung 2 egg. After ko minix yung 2 egg, so, tansyahan ko lang yan. Nilagyan ko na siya ng asukal na pula. So, ayan. So, wala tayong vanilla. Kaya, hindi ko na nilagyan. Masarap sana kung may vanilla. Pero, walang vanilla. So, kung ano na lang meron, ayun na lang ang ating ilalagay. So, after ko minix yung egg and sugar, yan. Minix ko siya mabuti kasi medyo makapal-kapal kaunti yung yung asukal na pula. After nyan, nilagyan ko siya ng oil. So, 1 cup, actually maliit lang yan na baso ng oil nilagay ko. Ayan. Pero dinagdagan ko pa yan siya ng oil ng mga siguro kalahati or basta tansyahan ko lang. So, ayan, minix ko na siya. After ko niyan ma-mix, paborito ko kasi to masarap to sa sa kape. So, after ko siya minix, nilagyan ko siya ng kaunting gatas para siya moist. Hindi siya yung hindi moist. Masarap kasi pag moist talaga yung gagawin banana cake. So, ang cake pala nila dito is torta, but we call here in Croatia kolach. Ayan, kolach. Ganyan, kolach yung tawag nila dyan. Tapos, nilagay ko na yung saging na dinurog ko kanina. So, hindi ko na siya 1 cup lang ng asukal na pula kasi as you can see naman mga langga, matamis na kasi yung saging. So, no need na maraming asukal. So, kasi pangit naman kasi sobrang tamis. So, enough na yung asukal na 1 baso. Maliit lang yung na baso. Ayan, minix ko lang.
After nyan, nilagay ko na siya ng flour. Ayan. Tapos, ano yan, ang nilagay ko dyan, mga 2 cups of flour. Pero, yung pangalawang cup na flour is, hindi siya masyadong puno. Ayan siya. Tapos, nilagyan ko ng asin para mabalance yung ating lasa ng tamis. Kasi, ayun nga, sabi nila, kailangan maglagay tayo ng asukal at asin sa ating gagawing mga panghimagas na katulad nitong mga cake or collage. Ayan, nilagyan ko ng asin. Tapos, hinalo ko lang dyan sa flour. Ayan siya. So, 2 cups of flour yung nilagay ko. 2:2. 2 egg, 2 cups of flour. Tapos, ayan naman siya ay baking powder. Ayan. Ayan yung baking powder nila dyan. Tapos, minix ko lang yan. So, ganun lang siya kadali naman na gagawin. So, wala na siyang halo-halo na kung anik-anik pa. Masarap sana kung may toppings yan sa ibabaw ng mga nuts, ganyan. So, kung wala naman, sus, okay na yan. Curry bells na yan. Pambalance na yan sa kape at ganyan na tinapay na cake. Okay na yan siya. So, ayan, minix ko lang siya mabuti para mahalo yung flour natin. So, para hindi siya magbuo-buo. So, mostly, kasi hindi naman siya as in masyadong durog yung saging. So, medyo may makikita ka pa rin buo-buo. Pero saging yun, hindi yun siya flour. So, ayan, minix ko lang para maging okay na ang lahat. So, ayan na. Nag-prepare na ako ng aking muffin na ayan yung una kong ginawa. Kasi, para kapoy na ko. So, ayan na siya. Ayan, this is. Lagyan ko lang siya ng mga tansyahan lang din kung ilang hindi masyadong puno yung pagkalagay ko dyan. Kasi maliliit lang yan na lagayan. So, paborito din kasi yan ng anak ko. Ang tawag na dyan kulach. Also, minsan hindi na siya kumakain ng kanin or mga lunch, dinner. Sabihin lang niya kulach. So, ayan na, enough na yan sa kanya yung mga ganyan. Tapos, milk. Ayan, okay na yan sa kanya. So, nilagyan ko lang yan lahat. So, while naglagay ako niyan, nagbuhos ako dyan sa pan. Pinainit ko na yung oven para ready to put na sa oven para kasi mainit na. So ayan, gikapoy na hugyaw-yaw oy. Wala may pulos ning pagyayaw-yaw na ko diri gihahak ning sige ra man taga CPR ani. So ayan, kadugay ba oy. So dili na to na fast forward kasi enough lang yan sa ating oras. So, kailangan lang natin magyayaw-yaw dito. Napagaw naman ko sa kayaw-yaw. Basta, ayan na yun. Pinuno ko lang yan lahat. Ayan, nilagyan ko lang yan lahat. After niya nilagyan, so, ilalagay ko na yan mamaya sa oven na pinainit ko na ng sakto lang. Ayan siya. So, ayan. Sige lang. Mekos-mekos mo lang yan insan. Ayan. So, ganun lang naman yung preparation ko sa this is only my own version of paggawa ng banana bread. So, ayan lang siya. Sa banana muffin. So, ayan lang siya, oh. Ganyan lang. After nyan, so ayan na, pinainit ko na yan. Ready to put na yung ating pan dyan. So, ayan. And then, niluto ko yan siya ng 20 minutes. 20 to 25 minutes ko siyang niluto. Ayan siya. So, after nyan, so, yan yung pangalawang batch naman yan siya. After ko nilagay yung first batch sa oven. So, ayan yung second batch ko. So, nagkasya naman siya dyan sa pan na yan. So, dyan ko na lang siya nilagay. Para naman
wala nang masadong hugasan. Baka ikapoy naghugas. Maraming hugasan. So, magluluto pa ako kasi ng lunch ay dinner pa lang. So, ayan, nilagay ko lang siya dyan sa pan. Tapos, hinintay ko munang maluto yung una kong sinalang. So, ayan, tap daw para walang magbububo. So, fast forward, luto ng ating muffin. Ayan na siya. Lami na. So, fast forward ulit, luto na rin ang ating nilagay sa second batch na fan. So, ayan. Na fan? Anong fan? Pan. Ayan siya. So, hiniwa ko na siya. Ayan na. As you can see, mga langga, napaka-moist ng ating banana bread, ating banana cake, kung sabay tawag ninyo, ana. So, dito ay kulach lang yan, kulach. So, ayan. So, masarap na yan sa kape. Hindi na natin nalagyan ng mga toppings kasi pobre tawa tayo pang toppings. Actually, na ay daghan chocolate diri, pero matamis na nga. Lagyan pa ng matamis. So, tama na. Enough is enough na. So, ayan. Pwede na yan, mamikos-mikos na yan with partner ng kape. So, ayan, tignan nyo naman, umuusok. Wow! Mainit pa talaga. Excited akong maghiwa kasi wala na akong time mamaya mag-video. So, ayan na. Kailangan na natin i-video para matapos na ang lahat. Ayan. Napaka-moist niya. Diba lang? Pero, siguro ako lang din makakaubos niyan tsaka anak ko. Pangkape, ganyan. Sa madaling, sa midnight snack, ganyan. Diba, before matulog. O, diba? Kaya tayo nananaba, sige lang taglamon. Diba? Ganyan lang siya kadali. Actually, dito lang din ako natutong gumawa ng mga bake, mga tinapay, basta ganyan-ganyan. Dito lang, practice lang. Paano gumawa din ng mga pizza, dito ko lang din natutunan yan sa Pilipinas. So, never naman akong nagbi-bake doon. So, ayan lang siya, guys. Tapos na tayo sa ating paggawa ng banana bread. Sa banana bread, banana cake, collage. So, ayun na yun. So, ayan na, guys. So, napaka-moist. Tapos, napaka-fluffy ng ating banana bread.